So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sinasadya na po talaga ni Chis Escudero na gaguhin at tarantaduhin tayong mga Pilipino. Alam niyo kung anong ginawa niyang bago? Oh, kung kailan po meron nakalagay na forthwith dun po sa impeachment trial ni Sara Duterte, dinilig niya po ito ng 6 na buwan. Diba? February, March, April, May, June, July, August. O, nakalagay forthwith. O, dinilig niya. Tapos ngayon, anong nangyari? Nagdesisyon po yung Supreme Court na unconstitutional nga yung impeachment trial ni Sara. O, di ba? So ngayon, meron ng MR, motion for reconsideration ng 10 araw. Hindi pa po tapos yung MR, wala pang desisyon sa MR. Ngayon naman, nagmamadali naman po siyang pagbotohan ng Senado yung impeachment trial ni Sara, kung itutuloy ba ito o hindi. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan, kung kailan forthwith, dinelayed. Kung kailan kailangan maghintay, nagmamadali. Tarantado nga talaga itong si Quezzo. O para makuha niyo yung point natin, no, ito, pakita ko sa inyo, no. So ito galing itong UNTV. O sabi dito, susundin pa din ng Senado ang Korte Suprema sa kalikatigan ang inihaing motion for reconsideration ng Kamara sa desisyon nito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Which is okay yun. Tama yun. Di ba? Merong motion. So alam ko naman po mga kababayan na medyo malabo po talaga tayong manalo dito sa impeachment case po ni Sara. Pero dahanin po natin sa proseso. Oh. So ngunit sabi ni Chis Escudero, ayon kay Senate President tarantado, gago, walang ya, Chis Escudero, tuloy na ang kanilang botohan sa August 6. So bakit yan nila itutuloy kung mayroong motion? Motion for reconsideration. Bakit nagmamadali? Oh, upang pagpasyahan kung i-dismiss na ba o hindi ang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. So ang mangyayari dito, i-dismiss pag sinabi naman ng Korte Suprema na okay, no, na ituloy yung impeachment trial, magkukonvene ulit sila. Alam niyo kung anong magiging implications nito? No? Doon pa lang po kasi sa botohan mga kababayan, makikita na po natin kung sino po yung mga senador na tarantado na ayaw pong ituloy yung impeachment trial. Kahit po sila po ay sinapawan na po ng Korte Suprema. So meron na pong public opinion doon. O nakapagtanim na po sila ng narrative sa mga tao. Baka tapos pag sinabi naman ng Korte Suprema na sige tuloy natin, na alam ko namang malabo mangyari. Pero what if, di ba? Oh, magkakaroon ito na confusion. And actually mga kababayan, hindi rin po pabor si Kiko Pangilinan at saka ang mga congressman natin dito pa sa gusto mangyari ni Chis. So tingnan nyo to, no? Ito, para maliwanag mga kababayan, no? Kung hindi nyo pa get, tuloy natin yung yung talakayan dito. So ito po yung video sa report ng UNTV. Panoorin natin to. Senator ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Sabihin natin, to abide by the ruling. Okay. To abide by the ruling. Mga 19 to 20. Mayorya ng mga senador ay susundin ang Supreme Court ruling na labag sa saligang batas at walang jurisdiksyon ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada batay sa caucus o pagtitipon na isinagawa ng mataas na kapulungan ng Kongreso nitong Lunes. Ibig sabihin mga kababayan, nagkaroon na po sila ng caucus na hindi natin alam. So ngayon, initially, 4 lang po yung mga senador na pabor na ituloy po yung impeachment trial kahit meron na nga pong desisyon yung Supreme Court. So kulala nyo na yan, si Kiko, si Bam, si Tito Soto, at si Risa. Continue. Paliwanag ng mambabatas, pagdedebatihan at pagbobotohan ng Senado ang usaping ito sa Senate plenary session sa August 6 gaya ng napagkasundoan nila sa caucus. Ngunit mababaliwala ang pasya ng Senado sakaling magbago ang desisyon ng Supreme Court at katigan ng magiging motion for consideration o MR ng House of Representatives. Yun nga yung point. Kung may hinihintay pa kayong MR, bakit nagmamadali kayo magbotohan? Di ba? Kahit na ba mag-decide kami? Pag inutusan kami na ituloy, ditutuloy namin. We have to convene as an impeachment court kapag inutusan kami ng Korte Suprema, pagka nag-grant ng Supreme Court. Actually, hindi ko gusto itong ginagawa ni Chis talaga eh. Kasi baliktad mga kababayan eh. Kung kailan merong forthwith, dinilaid ng 6 na buwan. Tapos kung kailan naman kailangan maghintay, nagmamadali sila.
Tarantado nga to. Add natin to. Kailangan ng reformat ng laptop ko. Ang bagal na. Oh. So ito mga ka-streetwise to, nagsalita ngayon dito si Princess Abante ng House. Oh. Senate should wait for the House to exhaust all legal moves before acting on Supreme Court ruling on impeachment. On impeachment. Ang gulo ko magbasa. Oh, ulitin natin. Senate should wait for House to exhaust all legal moves before acting on Supreme Court ruling on impeachment. Oh, sabi nga po ng spokesperson ng House, kailangan maghintay muna ng Senado bago nila desisyonan yung mangyayari po sa impeachment trial ni Sara. So sabi niya dito, so bakit nga? So ngayon, basahin natin to dito, no? Ito yung mukha ni Cheese, no? Ito yung mukha na na hindi pagkakatiwalaan, no? Si Cheese. Itsura na patawa-tawa pa talaga, no? Oh. So tingnan niyo to, sabi dito, we express deep concern over reports that the Senate may vote to act on the Supreme Court decision regarding the impeachment case against the Vice President Sara Duterte without waiting for the House of Representatives to exhaust its available legal remedies, Abante said in a statement Saturday. Ngayong araw niyo lang to, no? So alam po ng ng House na talagang merong plano po sila Cheese na pagbotohan ito sa August 6. Oh. Actually, no, kilala na po natin kung sino po yung mga mga hindi pabor sa impeachment 20 yan Oh. Kung magbabago po yung utak nila Tulpo o magiging 18, di ba? Talo pa rin. Ang sabi dito, let us be clear, the decision of the Supreme Court is not yet final. O yun nga, di ba? Hindi pa final yung decision ng Supreme Court, nagbobotohan na po kayo. Well, actually, mga kababayan ako, no, excited naman po kung mapanood yung botohan po sa August 6. Siyempre, makita natin dito kung ano ba yung magiging rason ng mga senador natin kung bakit ganun ang boto nila. Pero ang point natin dito, mga kababayan, tinanggalan nila ng karapatan, no, yung Kongreso para po sa legal remedies. O, continue natin, sabi pa dito, the House of Representatives as a body vested by the Constitution with the exclusive power and authority to initiate an impeachment while file a motion for reconsideration soon, she said. So parang nangyari dito, sasapawan na naman to ng Senate na yung power to authority, no, exclusive power to authority. Ano ba ibig sabihin ng exclusive? Oh, exclusive ibig sabihin nun, nag-iisa sila. Exclusive nga Oh. Sabi pa dito, reports said that the House will file motion of reconsideration on Monday. So, sa Lunes pa pala. Oh. So, tagal, no? Kasi 10 days yun The Office of the Secretary General represents the House which seeking an impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Okay. So, tingnan nyo kasi mga kababayan yung magiging senaryo dito. Hindi pa po tapos yung laban. Well, ito ako hindi naman po ako on denial. Alam ko naman po na medyo malabo din po talaga na magbago po yung isip ng ating mga Supreme Court judges regarding nga po dito kay Sara Duterte. Mukhang malabo na kasi unanimous po kasi 12 sila. So medyo mahirap ng balikta rin yan. Pero ang point natin dito mga kababayan, meron po kasing proseso. At ang nangyari po dito, natatanggalan po ng karapatan ng Senate yung House na hindi pa nga tapos yung laban sa Supreme Court dahil meron pa nga pong motion for reconsideration. At tandaan natin, maganda po yung mga magiging sagot po dito ng House. Kasi po, talagang palpak po talaga yung decision po ni Leonen dito. Marami siyang decision na mali. Di ba? So, kung pag-usapan ngayon natin yan, medyo hahaba tayo. Pero marami siyang decision na mali. So, unang-una nga dito yung execution. Di ba? Gumawa po ng bagong desisyon si Leonen at ang gusto niya, execute kaagad na sobrang unfair po nun. Nakakalam ko po ang korte po kasi fairness po dapat yan. Okay, binago ni Leonen yung rules at regulations sa impeachment.
di ba? Na hindi ito sinunod ng panahon ni ERAP at saka ni Corona. So dapat, kung binago mo yan ngayon, dapat ang execution yan, nasusunod na impeachment na. Hindi ngayon. Kasi hindi pa nga po alam ng mga congressman na babaguhin mo. Napaka-unfair na. Parang ganito lang yung metaphor dito eh. O, gumawa ka na sa heinous crime. Wala pang death penalty. O, pero habang nililitis yung kaso, nagkaroon ng death penalty. Napaka-unfair kung ikaw po hatulan ng kamatayan. Ganon. O, nasa batas po natin yan. So, ngayon mga kababayan, no, ang mangyayari ngayon dito, magbibida-bida na naman itong si Cheese. Di ba? Technically na naman po nila yung usapan doon po sa Baton sa August 6, habang meron pa nga pong motion for reconsideration. Pero ang point po ng video po na to, baliktad po talaga ang utak po niya ni Cheese. Yan ni Queso. Kung kailan forthwith, dinilayed ng 6 na buwan. Tapos kung kailan nagmamadali, no? Kung kailan kailangan maghintay, sorry. Ulitin ko. Kung kailan po forthwith ang nakalagay, dinilayed po ng 6 na buwan. Kung kailan kailangan maghintay, no, nagmamadali naman, tarantado talaga. Doon po natin makikita yung intention na gusto talaga nila protektahan si Sara Duterte. Puprotektahan niyo si Sara? Gusto niyo maging presidente si Sara? Tanga-tanga po yun. Hindi niyo ba naisip yun? Ihaharap ninyo si Bobang Sara Duterte sa harap ng UN kasi ganun yun eh. O pag si Sara po naging presidente ng Pilipinas, syempre, tatravel na naman po yun sa ibang bansa. Magpapakilala. Magiging proud ba kayo mga senador kayo? Na ang ihaharap natin sa buong mundo? Boba na katulad ni Sara? O, 11,000, ano ba yun? Puta. 111 hindi alam. Basic na Tagalog, 111 kaarawan. O anibersaryo. 11,000, ano yun? Hindi ko naisip yung Pilipinas na nakakahiya tayo. Iharap natin si Sara Duterte na isang pro-China. Iharap natin sa UN, sa EU, sa European Union. Gago ka pala, Chis eh. Ugok ka pala eh. Baliktad talaga utak mo eh. Ay, naku. Ayaw ko ba? Nakaka-stress lang tong usapin natin. Nakaka-stress lang po talaga pa si Chis yung topic, no? So kayo mga kababayan, no, kayo po, no, ano masabi niyo nga po dito sa baliktad na utak po na ginawa po ni Cheese? No, kung kailan nga po forthwith, didelayed niya. Kung kailan kailangan maghintay, saka naman siya nagmamadali. At syempre mga kababayan, kasabot po dyan yung mga senador. No? Medyo unfair naman po siguro kung lagi natin isisisi kay Cheese. May mga senador po talaga dyan tanga. Sara Duterte for president po eh. Isip. So yun, no, so comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.